Halimbawa, may asawa ka, tapos wala kayong anak, wala kayong anak. Namatay ka, buhay pa yung parents mo, half of your estate will automatically go to your parents. Kahit na, for example, ang nagpundar ng lahat ng property na yan ay kayong mag-asawa, o mas kalapa nga yan eh. Kung babae ka, kung babae ka, o kung lalaki ka, no, ikaw yung nagbumili lahat, ikaw lang yung tatrabaho, ikaw lang bumili ng property nyo. Di ba, ano yan? Community property yan, di ba? Automatic under the law, kalahati yan sa misis mo. Namatay yung misis mo ngayon. Pero wala kayong anak. Buhay pa yung magulang niya. Automatically, kalahati ng estate niya, which is kalahati nung naipundar nyo kasi ng community share niya or conjugal share niya, mapupunta yun sa parents niya dahil wala kayong anak. Yun ang may legitimate yung magulang. Legitimate yun ng parents. Kasi kung walang legitimate child, the legitimate parents takes the place of the legitimate children. Kung wala pang legitimate children, ang mag-asawa. Maayos at matino kang magulang na may delikadesa, i-waive mo na lang. Please lang, i-waive mo na lang yung share, yung iyong right doon sa inheritance. Yeah. So paano yung let's say hindi nabanggit yung mo example, 3 anak, 2 lang yung binanggit. Yung mavo-void doon is yung part na institution na ano na ngayon yun, yung magiging equal share pa rin ba yung 3 sa anak kahit hindi nasabi yung 3rd anak or yung state na magdi-decide the distribution. So paano ba yun? Magiging intestate siya, so equally divided. So bottom line, kahit hindi sinabi sa will, kung ilan yung anak, equal sharing yun. So walang ganun lagi. Kung walang will, ganun lagi yun. Now, yes, pero, yeah. Go ahead. Sorry. Kasi iniisip ko, ano pa yung purpose ng will kung susundin din ng at least yung sa law na dapat may equal sharing yung mga legal na anak. Yan. Kaya ang sinasabi ng law doon, ang sabi ng law, ang definition ng inheritance, no, is or will, yung will writing is the testator can control the disposition of his estate to a certain extent. Hindi siya absolute. Only to a certain extent. And what is that extent? That is within the free disposable portion. Yun ang purpose ng will. Saka ang maganda rin kasi pag may will, kahit na let's say sabi mo naubos na yung free portion, mas maganda pa rin may will kasi meron ka ng sa legal succession kasi o intestate succession, may mamanahin yung kung walang line, depende kung line yan. Mamaya explain ko. Pwedeng may karapatan pa rin magmana yung mga kapatid nung namatay. Pero kung may will, tsapwera na yung mga kapatid, automatic. Kasi merong compulsory heirs. When you talk about compulsory heirs, may will yan eh. Ito yung in the direct line. Anak, apo, magulang. Yan. Meron naman tayong tinatawag na intestate heir, such as yan, kapatid. Ang kapatid, intestate heir yan, pero hindi yan compulsory heir. So, walang legitim ang kapatid. Pero kung walang will, magmamana yung kapatid kung wala ang anak at magulang. So, yun yung difference ng compulsory heir sa intestate heir. So, mas maganda pa rin na merong will. Ito na lang, itong masaklap dyan, itong masaklap dyan. Ito, lagi ko itong binabanggit, and sana talaga, I really want this provision of the law to repealed. Halimbawa, may asawa ka, tapos wala kayong anak, wala kayong anak. Namatay ka, buhay pa yung parents mo, half of your estate will automatically go to your parents. Kahit na, for example, ang nagpundar ng lahat ng property na yan ay kayong mag-asawa, mas kalapa nga yan eh. Kung babae ka, kung babae ka, o kung lalaki ka, ikaw yung nagbumili lahat, ikaw lang yung tatrabaho, ikaw lang bumili ng property nyo. Di ba, ano yan?
community property yan, di ba? Automatic under the law, kalahati yan sa misis mo. Namatay yung misis mo ngayon. Pero wala kayong anak. Buhay pa yung magulang niya. Automatically, kalahati ng estate niya, which is kalahati nung naipundar nyo kasi ng community share niya or conjugal share niya, mapupunta yun sa parents niya dahil wala kayong anak. Yun ang may legitimate yung magulang. Legitimate yun ng parents. Kasi kung walang legitimate child, the legitimate parents takes the place of the legitimate children. Kung wala pang legitimate children, ang mag-asawa. Ayun. Grabe, no? So, yun. Ine-execute agad ba yun na, okay, matay yung spouse, tapos pupunta dun sa parents, ine-execute ba agad yun? Or minsan, hinahayaan na lang na mag-asawa ulit or baka hindi na mag-asawa kasi syempre baka old age na din. May humahabol ba ng gano'n na parent? Is that a practice na ginagawa ng parents normally? Kunwari, sad to say, namatay yung anak? Sana hindi. Of course, kung ikaw ay matino kang magulang at maayos kang parent, siguro kung may delikadesa kang parent, hindi mo gagawin yon. You will not exercise that right. I-waive mo na lang yung right mo na yon. Total, alam mo naman na yung asawa ng anak mo ang nagpundar lahat niyan at kung walang partisipasyon at kahit may partisipasyon pa yung anak mo dahil may trabaho siya, silang dalawa ang nagpundar nun, siguro naman, this is just me. Again, this is just my opinion. If you don't agree with me, it's up to you. Diba? Kung sino mang nakikinig sa atin, siguro naman, kung may delikadesa yung parent, they can waive, they can sign a waiver. They can sign a waiver waiving their inheritance in favor of the spouse, the surviving spouse. Kasi nga naman, di ba, come on, wala ka namang contribution dyan, sila nagpundar niyan bakit ka makikihati? Kasi yun yung batas. So, I just hope na kung if you're maayos at matino ka magulang na may delikadesa, i-waive mo na lang, please lang, i-waive mo na lang yung share, yung right doon sa inheritance. Yun lang. Okay. Sana. Ganda ng topic natin sa last will, testament, inheritance. And siguro, okay ka pa ba? Game ka pa ba? And marami. Hindi ko alam, mga dumarating, no? Pero okay pa, sige. Sayang maganda. Kailangan, sorry kasi I know people really need to hear this, di ba? Okay, basta let me know lang basta free flow lang tayo. Should you need to end it and Kasi I know that I know that people really need to hear these things. Kasi nga, it's really that's why we're doing this. Kaya may Stock Smarts, di ba? Kaya meron kaming Yaman Coach webinars na libre din, like the one on October 5. Kasi nga, it's really our advocacy to educate our fellow Filipinos na hindi alam ito. Hindi naman lahat, in fact, kahit bang college graduate, hindi tinuturo sa school to, di ba? Yun ang kulang din sa ating educational system. Wala tayong financial literacy. Although ngayon, unti-unti nang nagkakaroon, pinapasok na nila sa curriculum yan. But for the older folks like ours, for our generation, wala tayo yan dati. So, ito na lang yung chance ng mga tao na matutuhan itong mga bagay na ito by watching our videos, diba? Our vlogs. So, our show programs. So, yun. So, sige, tuloy natin hanggat kaya. Hanggat wala pa nagagalit dito. Sige, game. Again, yung maganda sa passion na we're just really wanting to share as much as we can to people who might go through that situation currently and even the future.